ang di mawari, pinili mo ang isang tulad ko. Sadyang di malirik ng puso ko't isip na ako'y mahal mo. Ako ay niligtas at iyong niyakap, buhay mo'y inalay sa akin. Bawat tintig ng puso, daloy ng luha, bawat paghinga at bawat saglit, bawat sigaw ng damdamin, lahat sa akin ito'y isang alay na awit, ang pag-ibig ko sa'yo. Katapatan mo, hindi magbabago, sadyang totoo. Pagmamahal mo ay di magmamaliw, o ika'y mahal ko. Ako ay niligtas at iyong niyakap, buhay mo'y inalay sa akin. Bawat pintig ng puso, daloy ng luha, bawat paghinga at bawat saglit, bawat sigaw ng damdamin, lahat sa akin ito'y isang alay na awit, ang pag-ibig ko sa'yo. Bawat pintig ng puso, daloy ng luha, bawat paghinga at bawat saglit, bawat sigaw ng damdamin, lahat sa akin ito'y isang alay na awit. Bawat pintig ng puso, daloy ng luha, bawat paghinga at bawat saglit, bawat sigaw ng damdamin, lahat sa akin ito'y isang alay na awit, ang pag-ibig ko sa'yo. Ang pag-ibig ko sa'yo. Alay na bawat pintig, alay na bawat paghinga, alay sa'yo. Magandang araw, MFGC! Gandang araw po! It's a brand new day. Di ba po? Salamat sa Panginoon sa kanyang biyaya ng buhay. Amen. Di ba po? Amen, amen. So, pwede po ba tayo mag-share na inyong testimony sa inyong katabi? Ayan, to start po. Okay, sige po, share po kayo ng Thanksgiving.
na po ngayon? Anong buwan na po ngayon? August. Pang ilang linggo po? Last Sunday na. Ganun po kabilis ang panahon. Di ba po? Next month, September na. Nandiyan na po si Jose Marichal. Kakanta na po siya ng ano yun? Whenever I see. Ayun. So, another season na naman po, di ba po, na ating buhay. And from January to August, we know and we believe that God has been faithful. Amen. Amen. God is faithful. Amen. Amen. Noon, ngayon, at sa habang panahon, tapat ang Diyos. Hallelujah. Shall we all stand po? Ngayon po August, napaka-powerful po na ating series. As one, first Sunday, we talked about the blood of Christ, blood of Jesus Christ. Second Sunday, we talked about the omnipotent, all-powerful God. And last Sunday, we talked about the Holy Spirit, our helper. And this Sunday po, panibagong topic na naman po ating mapag-aaralan, and we are all excited. Amen? Amen. We are all excited to hear the word of the Lord. Amen. To start po, sabi po sa Luke 10:19, I have given you authority to trample on snakes and scorpions and to overcome all the power of the enemy. Overcome all! Wala pong matitira, but you will overcome all the power of the enemy. At ito pa po, isa pa, nothing will harm you. Amen? Nothing will harm you. Hallelujah. Sabihin niyo po sa inyong sarili, nothing will harm me. Nothing will harm me. I am victorious. I am victorious. Come on, church, shout it. I am victorious. I am victorious. I am victorious. I am victorious. Dito po, I am victorious. Dito po sa gitna, I am victorious. At dito po sa kabilang side, I am victorious. I am victorious. And with one voice, let's shout, I am victorious. Hallelujah. I wonder. Victors, we are conquerors. We have triumphed through the blood of Jesus Christ. We are victors. We are conquerors. We have triumphed through the blood of Jesus Christ. We are victors. We are victors. We are conquerors. We have triumphed through the blood of Jesus Christ. We are victors. We are conquerors. We have triumphed through the blood of Jesus Christ. Victors in Christ. Victors in Christ. Victors, we reign forever. Victors in Christ. Life conquers death evermore. Trumpet shall sound. Death shall be raised immortal. Through the blood of Jesus Christ, we have overcome. We are victors.
captain of the horse. Sounds the battle cry. We take up the weapons of war and join in the fight. We are victorious through the blood of the Lamb. By the word of our testimony, we have overcome. Yes, we are overcomers. Every foe that Stands against us will fall fall in our in our faith. So we are victorious through the blood of the Lamb. Though the serpent's head may rise, it will be crushed beneath our feet. Hallelujah! For we come on our side, we walk in victory. as the captain of the horse. Sounds the battle cry. We take up the weapons of war and join in the fight. We are victorious through the blood of the Lamb. By the word of our testimony, we have overcome. Every foe that stands against us will fall at our praise. For we are victorious through the blood of the Lamb. Amen. We have a weapon of warfare. Yes, Lord. Amen. The praises of God in our mouth. There is power in your voice. We have the sword of the Spirit. At ano po yun? The word of truth, the word of God. For no weapon formed against us will prosper. Thank you, Lord.
Thank you, We are Jesus. conquerors in your name. hallelujah. 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 Lord. Sabi po sa kanyang salita, in Psalm 23, there's a table that you've prepared for me in the presence of my enemies. And the Lord says, just come. Ako bahala dyan. Kung ano yung troubles mo, ako bahala dyan. Yung mga gumugulo sa isip mo, ako bahala dyan. Just come. Just come. Just come to me. Just come to me. And sabi doon, yung confidence ni David na, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Di ba po? Knowing that God is with us, kahit anong gawa ng kaaway, wala yan sa power, sa authority ng Diyos na sinasamba natin, ng Diyos na buhay, na pinupuri natin ngayong umaga. So, leave your worries behind. Si Lord bahala doon. Thousands of enemies will be around you. Temptations will be around you. Pero, si Lord ang nakapaligid sa'yo. Si Lord ang nagko-cover sa'yo. And you can stand because of His grace. You can stand because you're saved. You can stand kasi anak ka niya. You're chosen. You are a child of God. So, let's worship. Let's focus. And see the beauty and the power of the Lord. Kung ano yung pwede niyang gawin. Let's be expectant kung ano yung kaya niyang gawin. Hallelujah. There's a table that you prepared for me in the presence of my enemies. It's your body and your blood you shed for me. This is how I fight my battle. There's a table that you prepared for me. The presence of my enemies. It's your body and your blood you shed for me. This is how I fight my battle. And I believe you've overcome. And I will lift my song of praise for what you've done. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. This is how. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. This is how. In the valley, I know that you're with me. Your goodness and your mercy follows me. My weapons are praise and thanksgiving. This is how I fight my battle.
my battles. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. This is Hallelujah. Let's sing this truth. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. Yes. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. Do not fear. It may look like Kasama mo ang Panginoon. surrounded, but I'm surrounded by Yes, you. tell it to Jesus. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. Hallelujah. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. Yes, church. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. Declare it. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. You're covered by our Lord. I'm surrounded, but I'm surrounded by you. Yes. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. Yes. This is how I fight. Praise with thanksgiving. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. This is how. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. Hallelujah. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. Thank you, Jesus. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. This is how I fight my battles. Hallelujah. God before us, who can be against us? For He always causes us to triumph through the sun. We are victorious through the one who strengthens us. More than conquerors are we, for we have won the victory. Hallelujah. For He promises that we will overcome. Thank you, Jesus. If God before us, Thank you, Lord. who can be against Hallelujah. us? For He always causes us to triumph through the sun. Are victorious through the one who strengthens us. More than conquerors are we, for we have won the victory. Yes, church. For He promises that we will overcome. Jesus. We have overcome by the blood
overcome by the blood of the Lamb, by the power of His blood, we will stand. We have overcome by the blood of the Lamb, and He will bring the victory. We want more. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. And then some of you. We have overcome. Thank you, Lord. Hallelujah. Jesus. We have overcome by the blood of the Lamb, by the power of His blood, we will stand. We have overcome by the blood of the Lamb, and He will bring the victory. And He will bring the victory. And He will bring the victory. Hallelujah. We are victorious. We are conquerors. Hallelujah. 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 We are overcomers by the blood of the Lamb. Hallelujah. For if we are in you, Panginoon, if you are in us, then who can be against us, Panginoon? No sickness, no poverty, no weapons of the enemy, no fiery darts from the enemy can penetrate us, can overpower us, can overcome us. Because if we are in you, Panginoon, if you are in us, nothing can be against us. We have overcome by the blood of the Lamb. And right now, we can claim that we are overcomers. We are victorious because of the blood of the Lamb. And we can still overcome anong pa man yung mga darating sa mga susunod na araw. Kung may dumating sa araw na ito na may karamdaman, tatanggap ka ng kagalingan dahil sa dugo ni Kristo. Kung may dumating sa lugar na ito na merong kaguluhan sa pag-iisip, sa pangalan ni Jesus, makakatanggap ka ng kapayapaan. Kung may dumating sa lugar na ito na naghahanap ng sagot, ng tugon, hayaan mong mangusap ang banal na Espiritu sa'yo. The Triune God is working in us and through us and in the midst of us. The Holy Spirit, we just welcome you in this place, Lord. Let your manifest presence be experienced, not just felt, Panginoon, but experienced and lived by each and every one of us here, Panginoon. Holy Spirit, malaya kang kumilos sa aming kalagitnaan ngayon. Gayon din, Panginoon, sa mga ngusap sa amin ngayong umaga, ang salita ng buhay, Panginoon, ang maglalabas sa kanyang bibig, Lord God. Ang salita ng buhay, Panginoon, ang magbibigay ng transformation sa bawat isa sa amin na nakikinig at makikinig ng iyong salita. Kaya po ngayong araw, lumalapit kami sa iyo, Panginoon, nang may pagpapakumbaba. Linisin mo nga po kami at gawin mo po kaming ready, Lord God, na vessel ng iyong salita, ng iyong pagpapala, ng iyong rebuke, Panginoon, ng iyong fresh revelation ngayong araw. Inaanyayahan ka namin kumilos, Panginoon. At binubuksan namin ang gawaing ito, Panginoon, with expectation, Lord God, that you have the best
best things for us, Lord God, because we are overcomers because of you. Let your mighty Spirit flow and work in us and through us, Lord God. Maging sa mga nanonood po sa live stream ngayon, Panginoong Diyos, kumilos ka din sa kanilang buhay. At hindi po matatapos ang araw na ito na hindi mo po kami na-encounter, Lord Jesus. Na hindi ka po namin na-encounter, O Lord God. Maging sa amin pong mga children's church, Lord God, ikaw din po ang kumilos sa kanila. Let your presence be experienced. Let your word be preached din sa kanilang kalagitnaan. Salamat, Panginoon, sa iyong lahat ng bahagi ng programang ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Maaari na po tayong makaupo. Meron pa po mga spaces dito sa ating harapan. Pero pwede nyo po bang batiin ang inyong mga nasa tabi? Pwede nyo po ba silang kumustahin, fist bump, kamayan, yakapin kung matagal na po kayong hindi nagkikita? Sige po, it's Care Circle, Care Minute time. For a minute, magbatian po tayo sa ating mga nasa paligid. Sige po. We will wait for everyone to settle. Kayo din po sa mga nasa live stream, you can type down kung sino yung mga gusto nyong kamustahin dyan. I-tag po ninyo, i-share nyo po. Okay. Okay. Welcome to Marikina Foursquare Gospel Church. Yan, buti may nag-respond na. Welcome to MFGC. Sa inyo din po sa nasa live stream, welcome po. Kami po ang Marikina Foursquare Gospel Church and we are located in Lamuan. Kung kayo po hindi pa nakakasama namin sa physical service, nandito lang po kami sa Lamuan. Puntahan niyo po kami. Meron tayong services ng 7:30 at ng 10:30 ng umaga. And live stream services every 2 o'clock, 4 o'clock, 6 yata, and 10. Yan, check nyo po yan. At i-share nyo na rin po ang link na ito sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga GCs, office mate, etc., etc. And we are MFGC. We are the church that follow Christ and make followers of Christ. Okay, dako po tayo sa ating mga announcements. If this is your first time to join po, I encourage you to type nyo po dyan, I am new here. Para naman po ma-recognize po namin na meron pala kaming kasama na first time nanonood ng live stream natin. Pero dito po sa kalagitnaan, baka meron po tayong mga bisita ngayong umaga, ngayong araw na ito. Pakitaas lang po ng kamay. Meron po ba tayong visitors? Ayan, meron po. Welcome po, sister. Kasama po nila. Ayan, kasama po nila. Paki-greet nyo na lang po pag nalapit po kayo sa kanya. Meron pa po ba tayong bisita? Meron pa po ba? Meron pa? Okay, sige po. Naway sa susunod, meron po tayong ma-invite para po ma-bless din sila kagaya po natin. If you have been regularly attending this service, i-type nyo din po dyan yung pangalan nyo at yung mga kasama nyong nanonood para po ma-recognize po namin kayo. Okay, dako po tayo sa ating mga announcements. Every 9:30 to 10:30 in between first and second services, meron po tayong tea time at kapihan para sa ating mga UFM at mga UFW. So kanina po parang meron silang celebration doon sa UFW, tas yung mga UFM kanina sa ground floor, meron po silang kapihan. And speaking of UFM and UFW, meron po silang pinamimigay na parang membership update yata nila. So kung hindi pa po kayo nakapag-fill out ng form, pag UFM po kayo, lapit kayo kay Kuya Ray Torno, at kapag UFW po kay Sister Virgie Bitong. Yan. So para lang po ma-update yung ating database, kaya po nag-fill out tayo ng form. This Wednesday po, samahan niyo po kami sa online prayer cell. So this will be on Wednesday 6:30 p.m. via Facebook Live. So pag share na po natin yung link, i-share nyo din po sa inyong mga kaibigan. Sama-sama po tayong manalangin kahit po through online prayer cell. So kahit nasan po kayo nasa biyahe, nasa bahay, sama-sama kayo manood ng inyong mga kasama sa bahay. Okay. Isang mahalagang paalala po, meron pong paanyaya sa atin next po. Yan, puksain ang dengue. Yan, lalo po ngayong panahon ngayon, medyo marami nagpapapray sa mga prayer warriors na dengue, na ospital. So sa 31 po ng August, meron pong seminar
kung paano puksain ang dengue. Ito po ay open sa lahat. Invited po tayong lahat dito. Ang magiging resource person po natin ay si Dr. Monet E. Lopez at gagawin po ito ng 2 oras lang naman, 8 o'clock hanggang 10 ng umaga. Para kahit pa paano, aware po tayo, matutunan po natin how to prevent dengue sa ating mga communities. Okay po? Meron pa po bang mga announcements? Kung wala na, sige po, tayo pong lahat ay mag-ready for our giving. Hello, yan. Good morning po sa ating lahat. Magandang araw po. At ako po ay ang mag-challenge po sa ating tithes and offering po ngayong araw na ito. I-share ko lang po ang isang Bible verse mula po sa Psalm chapter 16, verse 2. Psalm chapter 16, verse 2 sa Good News Translation po. Sabi po doon, I say to the Lord, all the good things I have come from you. I say to the Lord, you are my Lord, all the good things I have come from you. Sino po yung nagsasalita doon sa Psalm chapter 16? Si King David po. Ayan, sa Psalm. Alam po natin, siya yung sumulat ng marami doon sa mga awit doon. So, si King David po ba ay mayaman? Sa tingin po natin, king nga siya, di ba? So, malamang po, mayaman siya from the battles, di ba? So, yung aware po siya at ina-acknowledge po niya na ang lahat ng mabubuting bagay na meron siya ay mula sa Panginoon. Tama po, malamang kasama po doon ay yung mga victory niya. Tama, victory niya sa mga battles. Parang kinanta po natin kanina, di ba? So, he is aware that victory is from the Lord. So, tayo po ba, kung ano po yung mga meron tayong mabubuting bagay, do we acknowledge po na ito po ay galing sa Panginoon o sa sarili po nating kakayahan? Panginoon po, di ba? Parang, ako kasi yun trabaho ko to, ako yung kumita nito, business ko to, ako yung merong gawa nitong mga bagay na to. Pero ang challenge po sa atin ay i-acknowledge, kagaya po ni King David, na kung ano po yung meron tayong mabubuting bagay ay mula sa Panginoon. Hindi lang po sa ating mga resources, pero po sa ating relationships, sa ating pong ministry, sa lahat po ng mga bagay sa ating buhay. So, ngayon po ang challenge ko po sa atin ay ayan, ihanda po natin yung ating mga ikapu at ang ating mga tithes and offering po para po yung puso natin ay sa Panginoon. Lord, ito po yan. Mas madaling magbigay kapag alam po natin na kung anong meron tayo ay galing sa Panginoon. So naka-flash po sa ating screen. Rin po kung gusto po nating mag-online po, bank transfer, so pwede rin po yan. At ngayon din po ay ang ating missions giving. So pwede na rin po nating isabay ngayon. Sige po, tinatawagan ko po. Yung mga hahabol din daw po sa alabaster po na offering sa ating po mga UFW, pwede rin po nating ibigay po ngayon. Yan, sige po, tinatawagan ko po ang ating mga ushers para po sa ating offering. Sige, itaas po natin ang ating po mga kaloob. Panginoon, maraming salamat po muli sa pagkakataon po na ibalik po sa inyo ang aming pong tithes and offering. Salamat dahil lahat po ng mabuting bagay na meron kami ay mula po sa inyo. Panginoon, tulungan niyo po kami at turuan niyo po kami na maging joyful po sa aming pong pagbibigay dahil ito po ay hindi po sa sarili po naming lakas, sa sarili naming kakayahan, kundi po regalo po ninyo. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa amin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Good morning po sa inyong lahat. Morning! Good morning! Good morning po, good afternoon and good evening sa ating online viewers. Ayan, at Merry Christmas na rin sa inyong lahat. Uunahan ko na kasi next week, September na. Malapit na naman mag-moment si Jose Marichan. Diba? Ayan. Okay. So nasa huli na pong linggo ng Agosto ngayon. Sa ating series, ano po ba ang ating series ngayong month of August? Ano po? Lakas niyo po. As one. Yan, as one. At ngayon po, ang pag-uusapan natin, ang title ay
No weapon formed against us. No weapon formed against us. Pag pinagsama natin ang title series at ang topic natin ngayon, ito po ay magiging as one, no weapon formed against us. Tama po ba? So more or less, alam nyo na kung saan tatakbo yung usapan natin ngayong umaga. Ano po? Gising na po ba tayo? Amen! Okay, sino po dito sa inyo ang nakaranas na siya ay awayin? Yung bang kahit wala ka namang ginagawa, nananahimik ka, biglang may mang aasar sa'yo, aasarin ka ng kapatid mo, aasarin ka ng asawa mo, yung pong tipong nagtatrabaho ka ng tahimik, biglang may mambubuli sa'yo, yung sa school, bigla kang bubulihin, ganyan, sasabihin na, hindi mo kaya yan, wala kang magagawa. Yung bang tipong, kahit feeling mo ang bait-bait na, pero talagang may nang aasar. Talagang parang pinipilit na gawin yung mga bagay na ayaw mong gawin. Sino po dito nakaka-experience ng ganon? Konti lang? Siguro lahat tayo nakaka-experience ng ganon, hindi po ba? Yes. So yung pangalawa ko pong tanong, ano naman po ang reaksyon nyo pag kayo po ay ginaganon? Pagka kayo ay, pag may nang aamok sa tabi nyo, pag may nagtitrigger talaga at tapos kayo maximum tolerance na, pero andyan pa rin talaga. So ano po ang magiging reaksyon nyo? Para po madali, bibigyan ko po kayo ng pamimilian. So mag-choose lang kayo A, B, C, D. So kausapin nyo po yung mga katabi nyo kung ano po ang nagiging reaction nyo dito. Okay. Letter A, mag-fight back agad-agad. Pag sinigawan ka, sisigawan ko rin. Pag sinabihan niya ako ng masakit, mas masakit yung sasabihin ko sa kanya. Mga confrontational yan. So letter A po yon. Letter B, iwasan na lang para wala ng gulo. Pero di nakikibuin. Deadma na lang tayo. Yan, ganyan. Letter B yon. Letter C, gagantihan kita, wait ka lang. Re-rest back ako sa'yo. Maghahakot ako ng kakampi, susumbong kita sa nanay at tatay kong ichichismis kita sa mga kaibigan ko. Parang kampi-kampi kami. Letter D, kakausapin mo ng maayos para ma-settle na once and for all. Ayan. So, A, B, C, D, pwede nyo pong sabihin kung anong sagot nyo sa mga katabi nyo. For 30 seconds. Ayan. Yung mga reaction nyo pag may nang bubuli sa inyo. Yan. Okay. So alam nyo na, paano mag-aalit ang katabi nyo. Okay. So ngayon bilang Kristiyano po, bilang body of Christ, ano po ba talaga ang tamang respond pag tayo ay may nang aaway sa atin at pag tayo ay may kaaway? Ano nga ba ano pa tamang response? Sige. Again, ang title po natin ngayon ay No Weapon Formed Against Us. May weapon pong sinasabi dyan. Ano po bang ibig sabihin ng weapon na yan? Yan po. Ang weapon daw po ay a thing designed or used for inflicting body harm and physical damage. Mapanakit. Gaya po ng baril, balisong, panaksak, sibat, nuclear weapon, yung mga ganyan, weapon. So kapag po may weapon, meron pong labanan. May war, may battle, may fight, may conflicts pag may weapon. So meron po tayong tinatawag na spiritual warfare. Ang labanan po dito ay hindi physical, kundi po spiritual. Kumbaga hindi ito po natural na nakikita ng mga mata. Ito po ay nangyayari sa spiritual realm, sa spiritual dimension. There is such thing as spiritual warfare. So sabi po sa Ephesians 6, verse 12, Ephesians 6, verse 12, for we do not wrestle against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the cosmic powers over the present darkness, against the spiritual forces of evil in the heavenly places.
Hindi daw po tao ang kaaway natin. Hindi po yung asawa nyo, hindi yung kapatid nyo, hindi po yung kapitbahay nyo, hindi office mate nyo, hindi classmate nyo, hindi po flesh and blood. Kundi, ang sabi diyan, against the rulers, against the authorities, against the cosmic powers over this present darkness, spiritual forces of evil in the heavenly places. Yun po yung mga wicked demons, si Satan and his cohorts. Ito po yung mga kalaban natin. Kasi po, ang kaaway, yan po sila, highly organized din yan sila. And efficient sila. Efficient sila mambuli sa mga tao. So may ranking din po sila. Sila ay may appointed ruler sa bawat bansa. So, sa bawat territories. So, sila din ay organized. So, given na po, may kaaway tayo in the spiritual realm. It is Satan and his cohort. Pero ito po ang magandang balita. Nagtagumpay na po ang ating Panginoon sa labanan ito. Amen po ba? Amen. Ang sabi po sa Colossians 5 verse 15, Colossians 5 verse 15, He disarmed the rulers and authorities and put them to open shame by triumphing over them in Him. Over them in Him. Sa Tagalog po, sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, nilupig niya ang mga pinuno at kapangyarihan ng sanlibutan. Si Jesus po yun. Ang mga ito'y para mga bihag na kanyang ipinarada sa madla bilang katunayan ng kanyang pagtatagumpay. Nagtagumpay na po ang ating Panginoong Hesus laban sa kaaway. Noong namatay po ang ating Panginoon sa cross at nabuhay na magmuli, He has won the victory over sin and death. Talunan na po si Satan noong namatay si Jesus sa krus. At bilang tayo po na kanyang mga anak, tayo po ay victorious na rin in Christ. Amen po ba? Natutuwa po ba kayong ganun? We are victorious over the enemy because of the blood of Jesus. Because of the blood of Jesus, tayo po ay naging matagumpay din. Kaya po ngayon, kung pakiramdam nyo, kayo po ay talunan, dahil sa mga nangyayari sa buhay nyo, dahil sa damakmak ang problema nyo sa buhay, wag po kayong maniwala na kayo ay talunan. Ikaw na anak ng Diyos ay matagumpay. You are victorious in Christ. Yan po ang katotohanan na sinasabi ng salita ng Diyos. Amen po ba? Kaya sabihin niyo po sa inyong sarili, I am victorious in Christ. Yung pong malakas, I am victorious in Christ. Lagi po nating i-declare yon kasi yun po ang truth ng salita ng Diyos. Sabi po sa 1 Corinthians chapter 15 verse 57, But thanks be to God who gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Thanks be to God who gave us the victory through our Lord Jesus Christ. Satan is a defeated foe. Talunan na po siya. Wala na po siyang pangil. Na-dethrone na po si Satan. Na-disarmed na siya. Wala na siyang weapon para i-destroy or inflict or mag-inflict ng harm sa ating physical body. No weapon formed against us shall prosper. Satan is a defeated foe. Isa na lang ang kaya niya pong gawin. Ano po yun? Yun po ay yung mambluff. Yung po yung manloko, mandeceive, magsinungaling, yung to make us feel condemned, yung parang mag-guilt trip, nag-guilt trip na lang siya sa atin. He keeps on accusing us to think lowly of ourselves. Yun po yung trabaho ng kaaway, to deceive us. To deceive us. Si Satan po ay isang deceiver. Deceiver siya. Siyempre, mag-a-appear yan as angel of light. Mag-a-appear yan na maganda. Mag-a-appear yan na mukhang mabuti. Mag-a-appear yang sexy. Mag-a-appear yang macho. Mag-a-appear yan na parang, ay, yaman ako dito.
Ganun po yung front niya kasi deceiver siya. Na hindi mo naman alam at the end of it, parang malalayo ka sa Lord, it will lead to destruction. Kaya po, the battlefield is primarily in our human mind. Yun po yung thoughts na inilalagay niya sa isip natin. It is our imagination, yung reasoning natin, yung mga speculations natin na pumapasok sa isip natin, yung mga knowledge na hinahayaan lang natin. He is captivating the human mind. Kasi pag ito na po ang ginamit niya at tayo ay nahuok, tayo ay naniwala, so susunod na yung emosyon. Malulungkot ka na, magiging bitter ka na, pangit na yung tingin mo sa surroundings mo, sa sarili mo. At pag ganun po ang pakiramdam, lalabas na po yan sa sinasabi mo, lalabas na po yan sa action natin. So nakita niyo po ba yung preview ng movie ni Paulo Contis? Yung Dear Satan yata yung title nun. Deceiving po kasi yung preview kasi ipinapakita doon na si Satan na bad ay meron daw soft heart. Parang nagmumukhang pinalalabas nila na mabait si Satan, yung image ni Satan sa mga... ang nanonood doon mga bata, syempre. So, syempre, pag bata, madali yang ma-deceive. So, ingatan po natin ang mga anak natin sa mga ganitong bagay. Dahil dito po ang atake ng kaaway sa ating mind. Nasa mind natin ang battleground ng enemy at madalas dito po tayo nahuhok. Napapaniwala tayo sa mga lies niya. Okay lang yan. Okay lang, isang beses ka lang namang magsusugal. Try mo lang uminom. Okay lang yan, hanggat bata pa, at least na-experience mo. Yung mga ganong lies ba na ibinibigay. Gusto ng kaaway na pinagdududahan natin ang salita ng Diyos and to doubt the reality of God. Ganon din po ang ginawa, di ba? Doon sa Garden of Eden, ng serpent, gumagawa siya ng statement para pagdudahan natin na kung totoo bang Diyos ang Diyos, yung realidad ng God at yung mga sinasabi ni Lord. Minsan po kasi ang enemy, kahit hindi niya alam lahat ng iniisip natin, alam na naman yung galaw natin. So alam din niya yung weakness natin. Kapag ang weakness natin ay pera, gagamitin niya po yan. Meron ka namang credit card, swipe mo lang. Siyempre hindi mo naririnig yung audible voice. May mga thoughts yun na papasok sa kahit alam mo sa sarili mo na overexpending ka na. Swipe mo lang, ang ganda ng bag. Swipe mo lang siya. So, ganun siya nagtitempt. Na minsan, unconscious tayo, inaalaw lang natin na, sige lang, hindi natin ginaguard din yung mind natin. Hanggang eventually, nalugmok na tayo sa mga utang. Siya po ang unang nagko-condemn sa atin. Kasi yan po yung trabaho niya. Segue ko lang minsan po tayo unconsciously. Minsan siguro napapakomento lang tayo. Sasabihin natin, "Hoy, Kristiyano ba yan? Ba't ganyan ugali niyan?" Sabihin natin ganun, simba yan ng simba ng linggo, tapos ganyan yan. Di ba, minsan may mga statement tayo, may komento tayo yung ganun. Natutulungan pala natin ang kaaway sa kanyang trabaho pag ganito na yung mga sinasabi natin. Kasi unconsciously, nako-condemn na rin pala natin yung kapwa natin. Iyon nga yung trabaho. Efficient nga ang kaaway sa ganong trabaho eh. Samantalang ang sabi ng Romans 8, there is now no condemnation in Christ Jesus. So ingat-ingat din po tayo sa mga sinasabi natin na kung ito po ba ay nagko-condemn din ng ibang tao o hindi. Nahaharas lang po tayo ng kaaway, na o-oppress, na po-possess, kung hindi natin alam ang authority natin bilang Kristiyano. And mind you, we are the righteousness of God in Christ Jesus. Imputed po yan sa atin. Kumbaga, nung tinanggap natin si Kristo, tayo po ang righteousness ni God in Christ Jesus. Yan po ang katatayuan natin. So, pag naniwala po tayo sa enemy, nagkakaroon siya ng access and eventually nagkakaroon siya ng foothold sa atin para magkasala. Ikaw, tuwan-tuwa ka na sa bisyo mo, tuwan-tuwa ka na sa vices mo, hindi mo namamalayan. Napapariwara ka na. Making us believe that we are unlovable.
Hindi naman ako likable, hindi naman ako lovable. Nuknukan tayo ng sama and we'll remain as sinners and nobody can save us. Yan ang mga lies niya. Ganyan ka na lang, hindi ka na magbabago, hindi mo ma-overcome yung mga struggles mo. Makasalanan ka na, wala magsisave sa'yo. Mga lies of the enemy. Kaya minsan dapat na-discern natin yung mga ganun. Tayo, may alam din natin sa sarili natin kung anong weakness natin and we resist the work of the enemy. We resist the devil. Paano ba natin nire-resist? Yung pag alam mong mahina ka doon, halimbawa, hindi ka giver. Like, alam mo doon ka mahina, ayoko mabigay. To resist the enemy, because our God is a generous giver and we are follower of Christ, babaliktarin mo yun. The more na mag-give ka, yun, i-resist the enemy. Ganun po yun. Kung halimbawa, mahilig tayo mag-chismis, ayun ang kahinaan natin. The more na ang i-chismis natin, yung word of God. In that way, you are resisting the enemy. Kinokontra mo siya ng katotohanan ng salita ng Diyos. So pagka po tayo ay nahook na sa lies ng enemy, papayag po ba kayo ng ganon? Papayag po ba tayo? I-steal ng enemy yung joy natin? Yung peace natin? Yung magandang plano ng Diyos sa buhay natin? Hindi. Siyempre, hindi tayo papayag. Anak tayo ng Diyos eh. Sabi po sa Isaiah 57 verse 17. No weapon that is fashioned against us you shall succeed. And you shall refute every tongue that rises against you in judgment. This is the heritage of the servants of the Lord, and their vindication from me, declares the Lord. Maganda rin po siya sa Tagalog. Sabi po dito, ngunit mula ngayon, wala nang sandatang gagamitin laban sa iyo. At masasagot mo ang anumang ibibintang sa iyo. Ang mga lingkod ko'y aking ipagtatanggol. Sino po dito ang lingkod ng Diyos? Sino po dito ang servant ng God? Sabihin niyo po, ng malakas, ako yon. Ako yon. Ayun. Ang mga lingkod ko'y aking ipagtatanggol. At siya'y bibigyan ng pagtatagumpay. Ano daw po yung ibibigay? Pagtatagumpay, victory. Ito po ang sabi ni Yahweh. Sino po ang nagsabi? Si Yahweh ang ating omnipotent God. Amen? Pero ang konteksto pong ito ay yung manumbalik po ang mga Israelita sa Diyos at humingi ulit ng tawad. Ganito po nire-restore ng Diyos ang kanyang mga anak. Ipinagtatanggol at binibigyan ng victory. Kaya kailangan po tayo ay laging within doon sa premises ni God. Yung tayo ay yung submission, yung 100% submission natin sa ating Panginoon. Dahil pagka nagkaganon po, ipagtatanggol tayo ng Panginoon. Naalala ko po noon, dumating din po sa buhay ko yung talagang sobrang lungkot. Kristiyano na po ako noon. Hindi naman ako po masamang tao, pero bakit parang ang pakiramdam ko ako po ay talunan. Ganyan, puro pangit po yung nakikita ko sa paligid. Wala po ako nakikitang maganda. Ang naiisip ko po, puro kapintasan, negative. Nag-experience po ako doon ng broken relationship, unfulfilled dreams, mga heartaches. So yun po yung na-experience ko. Sabi ko sa sarili ko, bakit ganito? Bakit pag tinitingnan ko yung buhay ko, bakit para akong talunan? Bakit parang wala na akong kayang gawin? So ganun po yung pakiramdam ko noon. Pero sabi ko po sa sarili ko, hindi ako papayag ng ganito. Hindi ako papayag ng ganito lang ako. Hindi ako talunan kasi anak ako ng Diyos. I am a child of God. Sabi niya po yan sa salita niya, ako ay mananagumpay. I am victorious in Christ. So mula po noon, I started to seek God.
I earnestly sought the Lord. Nag-enroll po ako sa Bible school. Iniwan ko po yung trabaho ko for 7 months. Nag-aaral po ako kasi gusto ko mag-stay dun sa presence ni Lord. Longing ang heart ko po to stay in the presence of the Lord. In short po, bumalik po ako doon sa nagbigay sa akin ng totoong victory, ang Panginoong Jesus. Lumapit ulit ako sa Diyos at hindi po ako nagkamali. Hindi po ako nagkamali at hindi po nagkamali ang salita ng Diyos. Ni-restore niya po ang aking joy, ni-restore niya po yung aking peace, yung aking emotions, ni-restore niya po una yung relationship ko sa Kanya, na mas maging malapit sa Kanya, at ni-restore din niya po yung relation ko sa mga tao. At ngayon po, na-enjoy ko po yung victory na ginagawa ng Diyos sa buhay ko. Hindi po ako talunan. Victorious ako, sabi ng salita ng Diyos, at iyon po ay totoo. There is victory in Christ Jesus. There is victory in Christ Jesus. Amen, amen. Gusto niyo pong ma-experience yung totoong victory? Lapit po ulit kayo kay Jesus. Ang buhay Kristiyano po, hindi po siya consistent na masaya. Para po siyang roller coaster of emotions, roller coaster of successes and failures. Ganyan po ang buhay kahit Kristiyano na po tayo. Pero sa tuwing pong makakaranas po kayo ng ganong mga failures, of feeling nyo kayo ay loser, hanapin nyo po ang Panginoong Jesus. Kasi sa Kanya nanggagaling ang ating victory. Yung pong totoong victory, hindi yung victory na ino-offer ng world. Yung kasapatan, yung completeness natin, yung fulfillment ng buhay natin, kay Christ lang natin makikita. And He will let us experience the victory here on earth pa lang. Ma-experience na po natin yun. So there must also be submission in our God, in the Lordship of Christ. So dapat po alam natin at ine-exercise natin ng authority natin in Christ. At ina-administrate ang defeat ng kaaway. At ipamukha natin sa Kanya na siya ay talunan at wala siyang kayang gawin sa atin. I-execute po natin ang victory ni Jesus sa buhay natin. We need to appropriate the work of Jesus in our life and in the church. I-appropriate natin yung standing natin na tayo ay saved by the grace, by the blood of Jesus. We are the righteousness of God in Christ. We are the children of God. We are victorious in Christ. Angkinin po natin lahat ng promises niya. Sabi po sa Ephesians 6:10 verse 11, sabi doon, "Finally, be strong in the Lord in the strength of His might. Put on the whole armor of God that you may be able to stand against the schemes of the devil. So be strong in the Lord." Ang strength natin manggagaling sa Panginoon. Sinabi niya po dito sa mga succeeding verse, isuot daw po natin yung armor of God. Ano po ba yung mga armor na God na binanggit dyan? Ito po yung belt of truth, katotohanan, breastplate of righteousness, the shoes of preparation of the gospel, yung shield of faith, helmet of salvation, at sword of the Spirit. So lahat po ng nabanggit ko, karamihan po dyan ay pangdepensa yan sa kaaway. Shield, helmet, belt, shoes. Pero may isa pong binanggit na pang-opensa sa kaaway. Ito po ay ang the sword of the Spirit. Ito po yung tinatawag na word of God, salita ng Diyos. Ito po yung gagamitin natin pang-atake sa kaaway. At nagiging effective lamang ang sword, ang word of God, kuto ay sasabihin natin, sasalitain natin, i-confess natin. Di ba po si Jesus, nung tinempt po siya ni Satan, ano po ang naging sword niya para layuan siya? Di po ba ang salita ng Diyos? It is written. Sinabi niya. Tapos nilayuan siya ng kaaway. We need to speak blessing. We need to speak healing, favor, provision. Again, yung mga promises ni God, kailangan po natin, alam po natin yun. Better kung memorize po natin yun. Kasi everyday may attack ang enemy.
napapaglaruan ng enemy yung mga emosyon natin. Nadadala yung kilos natin, salitaan natin sa mali. Kaya importante na alam natin ang salita ng Diyos kasi ito ang magpapalayo sa kaaway. So now, bilang church naman po, bilang body of Christ, bilang tayo, may scheme din po, may maitim na balak din po ang kaaway sa atin. Para tayo ay i-deceive, ma-divide, at ma-out of focus. As corporate church, what power do we have to rebuke the work of the devil? Ano naman po ba yung kaya natin gawin para masaway natin ang gawa ng kaaway? Letter A, we have the power of agreement in prayer. As a church, we must have the power of agreement in prayer. Napakalaking bagay po ang sama-sama nating pananalangin para masaway natin ang gawa ng kaaway. Dapat tayo po ay nagkakaisa at nagkakasundo, bati-bati ba? Hindi tayo divided, hindi tayo kanya-kanya, hindi nagkakairingan. Kagulo po pag walang unity sa church. Pag hindi po sumusuporta ang bawat isa. We must be united in mind and in spirit. Because a place of agreement is a place of power. Kahit po sa mag-asawa. Pag nag-agree po yung mag-asawa sa isang project, may matatapos po yan. What more kung ang church ay nagkakaisa at sama-sama nagsusuportahan. Magiging powerful po ang church. Mas mayroon po tayong magagawa. Again, ang labanan po dito ay spiritual. Ang labanan po ay nasa spiritual realm. Kaya po, kailangan natin ng matinding panalangin. Ang sabi po sa Matthew 18, verses 18 to 20, Truly I say to you, whatever you bind on earth shall be bound in heaven. And whatever you loose on earth shall be loose in heaven. Again, I say to you, if two of you agree, dalawa lang daw, if two of you agree on earth about anything they ask, it will be done for them by the Father in heaven. For where two or three are gathered in my name, there am I among them. Kung may dalawa daw na nagkakaisa sa paghingi ng anuman, ibibigay daw ito ng Diyos sa atin. Napaka-importante po na mayroon tayong agreement at tayo po ay sumasang-ayon sa panalangin. Dahil ito po yung condition ng Diyos. Sabi dito, if two, sa condition yun, if. Kung may dalawa na magkakasundo, mag-a-agree. What more kung tatlo na, apat, kung ganito kadami ang mag-a-agree together. Hindi po ba sasagutin ito ng ating Panginoon, lalo tayo nagkakaisa? Sabi po dito, kung ano ang binabind o anong ibinabawal natin dito sa lupa, ibabawal din po yun sa langit. Kung ano daw po yung ilulus natin, kung ano yung papayagan natin dito sa lupa, ganun din po sa langit. Nai-imagine nyo po ba kung gaano kalakas ang sama-sama nating panalangin to the point na naaapektuhan po ang heaven? Ganun po siya katindi. May nangyayari sa heaven if we agree together in prayer. Sabi ko nga po, a place of agreement is a place of power. Gusto niyo po ng powerful prayer? Let us agree together. Kaya pag may naglilid po ng prayer, ang halaga po ng amen natin. Yung hindi lang tayo nakikinig, pero i-utter natin, Amen. Yes, Lord, I agree. Mahalaga po yun. Malaking bagay po yun habang tayo ay nagpe-prayer meeting or kaya naman sa intercessory. Pero po, kung sa maliit na bagay ay nade-divide tayo at nag-aaway at hindi nagpa-participate, ano sa tingin nyo ang magiging lakas natin sa kaaway? Baka po sabihin ng kaaway, ay panis. Di ba? Ay panis, nagkakagulo sila. Walang power. A Christian is never a lone ranger. Pag naging Kristiyano ka, hindi ka pwedeng mag-isa lang.
Mas may atake po kasi ang kaaway kapag mag-isa lang tayo. Let us walk in unity with other believer. Kung ang triune God ay nagkakaisa, tayo pa kaya na follower niya? We can stand in victory with Jesus as we agree in prayer. At ilagay natin at i-administer natin ang pagkatalo ni Satan sa pamamagitan ng panalangin. This is our weapon of attack. Yung agreement in prayer. Natitinag po ang kaaway kapag tayo ay nananalangin, lalo na kung according ito sa Word of God. Si Satan is an accuser. Sasabihin niyan, hindi mo makukuha yan. Walang healing dyan. Walang blessing, walang favor, walang deliverance. Kulo-kulo kayo eh. Bilang Kristiyano, hindi po natin ito paniniwalaan. Bagkus, we will pray in agreement, in unity, according to God's word. It is written, by His stripes I am healed. My God shall supply all my needs according to His richness and glory. I am forgiven by the blood of Jesus. There is now no condemnation in Christ Jesus. Ito po yung mga salita ng Diyos na dapat nating tinatayuan. Nagdadasal tayo based sa salita ng Diyos. It is written. And pagka po, it is written, it is binding. He cannot deny what He said. Si Jesus po, He cannot deny what He said. He cannot deny His word. At higit sa lahat, He cannot deny Himself. Bakit po? Kasi ang word ay si Jesus. So pag inatter mo na yung salita ng Diyos, kalooban niya yan, mangyayari po yan. Dahil hindi po nagsisinungaling ang ating Diyos. He cannot deny the word, He cannot deny Himself. Kaya importante rin po, kaya nang sinabi ko, nagbabasa po tayo ng Biblia. Let us pray in one voice. Sino po dito, tingnan lang po natin, sino po dito ang humingi ng prayer request during prayer meeting, o kaya naman ng prayer sa intercessory, tapos siya po ay, ang panalangin po ay sinagot ng Diyos. Taas niyo po yung kamay niyo. Yung tinaas po, sinagot yung prayer niyo dahil nag-request kayo ng prayer. Di ba po ba? Nakikita niyo po yung mga kamay na yan. Diyan po tayo nagiging victorious, tumutugon po ang Diyos sa ating mga panalangin. Amen? Next po, what power do we have as church to stand against the devil's scheme? Ano pa meron tayo? The power of preaching, sharing, and teaching the Word of God. In preaching po, we are declaring the Word of God in the spiritual realm. Hindi lang dito, sa building tayo nagde-declare ng Word of God, even in spiritual realm, pag tayo ay nagpipreach. As a church, it is our responsibility to liberate the minds of man from Satan's dominion. Lalo na pag matagal ka lang nagugoyo ng kaaway at hindi mo na nare-recognize na kasalanan pala yung ginagawa mo, akala mo okay lang. Pag dineclare or pinreach ng Word of God, naliliberate, napapalaya po yung ating kaisipan, yung mga naigapos na ng kaaway sa kamalian, napapalaya po yun. And bring them back to the obedience of God at ibinabalik po uli ito para sa pagsunod sa ating Panginoon. Yun po yung power of preaching. Pag nag-preach po tayo ng Word of God, or nagtiteach, or nag-share, meron po tayong direct confrontation sa enemy. Direkta. Kasi ginagamit natin ang sword. Ano po yung sword natin again? Word of God. Ginagamit, na-expose yung lies, naliliwanagan kasi, nabibigyan ng liwanag yung kaguluhan sa isip natin. Yung mga lies, yung mga kalituhan natin, nagkakaroon po ng renewing of the mind. Kaya minsan pagka nakikinig po kayo ng preaching, marirealize nyo, ganun pala yun. Yun pala yung gusto ng Diyos. Yun pala yung tama kong gawin. Nabibigyan po tayo ng direction because of the Word of God. Yung kalituhan natin, yung mga confusion natin, naliliwanagan.
Ganyan din po ang ginawa ni Jesus, di ba noon? Nag-preach muna siya, nag-teach. Pagkatapos po ano nangyari? Nagkaroon ng miracles, healing of the sick. Nagkaroon ng deliverance sa mga na-oppress ng demon. Nagkakaroon po ng pagbabago sa spiritual realm. Pag may nangyayari pag pinipreach natin at sinishare ang salita ng Diyos. Kasi we are launching the word as a power weapon against Satan's kingdom. Therefore, we should always expect our preaching to pull down strongholds. Pag nasi-share tayo ng salita, to produce miraculous results. Marami ang naliligtas at natatransform ang buhay pag ipinipreach ang salita ng Diyos. At marami po dito makakatestify niyan. Dahil marami po ang nasave dahil ipinreach ang salita ng Diyos dito. Amen po ba? Amen. Marami rin po ang natatransform ang buhay. Marami ang napapalaya sa gapos ng kaaway. God's word when received by faith. Ang salita daw po ng Diyos, pag tinanggap natin ng may pananampalataya, hindi yung pinadaan lang natin sa tenga natin na okay, pero ang God's word, pag tinanggap mo na may pananampalataya, it gives us the opportunity to live a life of complete victory over sin. Yung complete, ang dali-dali na lang sa atin ngayon, talikuran ng kasalanan. When we receive the word with faith. Amen po ba? I believe, struggle po natin lahat yan. It's always our struggle. Ito ba gagawin ko yung tama o mali? Let's stay our focus in the Word of God. Lagi tayong makinig sa preaching ng Word of God. Sino po dito ang care circle leaders? Taas po yung kamay. Mga care circle leaders. Ayan. When we preach the Word of God in our care circle, yung mga members natin na nagugulahan, di ba, na-experience yun, nagkakaroon ng kapayapaan after nating magkaroon ng sharing, nare-refresh kasi nailalabas nila yung mga saloobin nila, yung mga struggles, yung mga battle nila sa buhay. Alam niyo po ba na nawawala ng power ang kaaway kapag kino-confess niyo yun at hindi niyo sinasarili? Kasi naliliwanagan yung mga nasa dilim. Mas may kapit si Satan kapag kayo lang ang nakakaalam na mga struggles nyo. Pag alam nyong natetempt kayo sa kumarin yung sexy, tapos kayo lang ang nakakaalam, at talagang sinisikreto nyo lang, the more po na gagamitin nyo ng enemy para gumawa kayo ng hindi maganda. Pero once na i-share nyo po iyan sa inyong leader, sa mapapagkatiwalaang matured Christian, naliliwanagan po iyan ng salita ng Diyos na e-expose yan sa kaliwanagan. Kaya po, hindi na tayo kayang i-manipulate ng kaaway. Kaya ang gusto ng kaaway, nagsusulot tayo eh. Kasi kaya-kaya kanyang paglaruan. Di ba gumagaan ang ating pakiramdam kapag sinishare natin yung mga struggles natin? Nagbabantayan tayo at nagkakatulungan na maiwasan gawin yung mga bagay na ayaw ng Diyos na gawin natin. Humihina ang power ng kaaway na i-manipulate yung isip natin kasi nakakarinig tayo ng Word of God. So tayo po mga care circle leaders, wag po tayong manghinawa. Let us be one in preaching, teaching, and sharing the Word of God. At tayo naman po na member, makinig. Magbasa po ng Bible. Alam niyo po ba na tayo po na nag-share, nagpipreach, tayo po ang nakaka-experience ng tayo yung unang naging masaya. Tayo yung unang nakaka-experience ng victory. Na after ng care circle, uuwi ka, may peace ka, masaya ka, kasi alam mo, nagawa mo yung pinagagawa ng Diyos sa'yo. Dahil na-share mo yung salita ng Diyos. Tama po ba, mga CC leaders? Amen. Kaya kung gusto niyo pong mabilong kayo sa isang care circle, lapitan niyo po ako, lapitan niyo po ang mga pastors natin, para po magkaroon kayo ng ganitong accountable group. At kung gustong-gusto niyo talaga, kulitin niyo po kami. Kulitin niyo po kami na nakikiusap para po makabilong kayo sa ganyan. So lastly,
What power do we have as a church to stand against the devil's schemes? The power of praise. The power of praise. Naisip niyo na po ba, bakit gusto ng Diyos na lagi natin siyang pinupuri? Because tremendous power is released when we praise the Lord. Tremendous power. Kasi pag nagpipraise tayo, we invoke the presence of the Lord. And we praise Him. And when we praise Him, the presence of the Lord dwells in us. Pag nagdwell na ang presensya ng Diyos sa atin, there will be power. Kaya nagkakaroon ng tremendous power pag tayo po ay nagpupuri sa Diyos. Ang sabi po sa Psalm 8, verses 1 and 2 ng NIV, Lord our God, how majestic is your name in all the earth. You have set your glory in the heavens. Through the praise of children and infants, you have established a stronghold against your enemies, to silence the foe and the avengers. Sa mga pagpupuri daw po ng mga bata, napapatahimik nito ang kaaway. How much more po kung yung sama-sama nating papuri ang ibibigay, ang dadalhin natin sa Panginoon. There will be a tremendous power na mangyayari. Pagka raw po nagpupuri tayo, ano nangyayari? Natatahimik, natatameme ang mga kaaway sa ating praise and worship. Kasi nakukover tayo ng presence ni Lord. Minsan po kasi, pag nagkakantahan tayo, nag-worship tayo, minsan, kumakanta lang tayo. Ayan, yung mga ganyan. We sing the song without praising the Lord, without really worshiping the Lord. Kasi pag win-worship mo siya, pag truly pin-raise mo siya, mai-experience nyo po yung victory after. Naka-experience na po ba kayo na dumating kayo dito, nagulong-gulo yung isip nyo, problemado kayo, o di kaya naman aburido kayo sa buhay, tapos after praise and worship, naging masigla kayo, naging magaan, naging parang malaya kayo. Yun po yung ginagawa ng praise and worship. And yun po ang kailangan sa bawat Kristiyano, ang tunay na pagpupuri at pagsamba sa Diyos. Kaya sa fellowship, nag-aawitan na sa umpisa pa lang. Kasi yung umpisa pa lang, victorious na tayo. Nawawala po yung distraction ng kaaway kasi napapatahimik nga ang kaaway kapag tayo ay sama-samang umaawit sa Kanya. Tingnan nyo, pag focus kayo sa Lord, sa beginning ng service natin, nakapag-worship kayo, yung distraction hindi na masyado. Or totally wala, focus na talaga kayo. Pero pag hindi kayo masyadong naka-worship, na late tayo sa worship service, tingnan nyo, ang dami-daming pumapasok na thoughts para ma-distract tayo even sa message na ganito. As a body of Christ, we are given the authority to trample the enemy. Meron po tayong authority to trample the enemy. But it is more powerful if we could stand united as a church. Ito po yung desire ni Jesus sa atin. Si Jesus po, bago siya mamatay, nag-pray po siya sa Father. Pinag-pray niya po yung maiiwan niyang disciples, yung mga follower ni Christ. Ang sabi po niya sa John 7, verse 11, I am no longer in the world, but they are in the world. Yun po yung mga disciples ang tinutukoy niya dito. And I am coming to you, Holy Father. Keep them in your name, which you have given me, that they may be one, even as we are one. Ibinilin po ni Jesus ang mga disciples sa God the Father. Ang prayer niya po, manatili ang mga disipulo niya, mga followers. Sino po mga followers dito ni Christ? Amen. Ibinilin niya po ang mga followers niya sa Christ. Sa pangalan niya, to be united in Christ para tayo ay magkaisa. Come to think of it naman po. Sino nga ba tayo nung wala po tayo sa Panginoon? Ano po ba tayo? Sino po ba tayo? Tayong lahat po ay makasalanan at madaling magapi ng kaaway. Magkakaiba po tayo ng pinanggalingan, ng estado sa buhay, ng pinag-aralan. Magkakaiba tayo ng pamilyang pinanggalingan.
Pero nung tinanggap po natin ang Panginoong Hesus, nagkaisa po tayo in faith. Amen. Doon lang po tayo nagkaisa in faith. Nagkaisa po tayo sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Pare-parehas po tayong binigyan ng grace. Kaya po tayo narito ngayon. Kaya po wala po tayong maipagmamalaki sa ating Panginoon. Ang makapangyarihang pangalan ng Panginoong Hesus ang nag-unite sa atin. Ang dalangin po ni Hesus ay kung paano sila naging triune God, naging isa. Maging ganun din po tayo. Kaya po kung may mga disagreement, mga issue sa pamilya or sa simbahan, pwede natin yung dalhin sa paanan ng ating Panginoong Hesus. We live for Christ alone. Let the omnipotent Father reign in us and in our differences, so we can be one in mind, in spirit, and in purpose. Ano po yung purpose natin? To glorify God. Magkaisa po tayo doon. Kung magagawa po natin lahat ito, may exercise natin yung mga power. Power in agreement in prayer, power in preaching, and power in preaching. Kung magkakaisa tayo with the help of the Holy Spirit, truly no weapon formed against us shall prosper. Wala pong makakakanti sa atin. Magbabantayan tayo. Ang presence po ni Lord, laging magre-reign sa atin. At sa pagtatapos po, gusto ko pong i-reiterate that we are victorious through the blood of Jesus. We are victorious in the blood of Jesus. As individual, kung sa tingin natin ay may kaguluhan sa buhay natin ngayon, if we feel that we are defeated, we are being deceived by the enemy, always go back to the Word. Go back to the Word. Remember the blood of Jesus that cleanses our sin and makes us white as snow? Ito po yung message nung first Sunday. He has also the power to restore us back to Him. Go back to the one who gives us victory through the blood of Jesus. Go back to the love of the Father who is omnipotent, all-powerful God. He has the power to fix your lives, especially the things that are beyond our control. Kayang-kaya niyang ayusin ang buhay mo at maging matagumpay ka. Go back to the fellowship of the Holy Spirit because by our own strength, hindi po natin kaya. Hindi po natin kaya. We need the Holy Spirit. As a church, as body of Christ, we have the authority to rebuke the enemy. Let us practice the power of agreement in prayer, the power of preaching, the power of praising the Lord in unity. As one, let us assert the victory we have in Jesus. As the Father, Son, and Holy Spirit are one, we must live and move in unity as one. As one. Muli po, as one, no weapon formed against us shall prosper. Amen po. Isang malakas na amen po. Amen. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for the victory. Thank you, Dr. Edith. There are things in life that we allow to linger. Okay? May mga bagay sa buhay natin na pinapayagan nating magtuloy-tuloy, pero alam natin na yun din yung mga bagay na ginagamit ng diablo against us, to attack us. And if you linger on these things that the devil uses as his weapons to attack us, parang din sinasabi na nating talunan na tayo. But you need to make a stand. You need to make a stand now against the devil and his schemes. Hindi pwede kasing makipaglaruan tayo sa kanya because he's serious about pulling us down. He is so serious in bringing us, actually, ang hell naman para sa kanya yan. Pero gusto niya may karamay siya. And he is serious about it. Na gusto talaga tayong hilain lahat, sama-sama na tayo, damay-damay tayo dito sa impyerno. You need to make a stand.
Kumusta po yung mga bisyo po? Bakit po tumatagal sa atin ang bisyo? For the longest time. Bakit naglilinger siya? Are you really making a stand against the devil na pinapaypayan pa ang iyong pagbibisyo? Any form of addiction that you have, pornography, gambling, gaming, any addiction, any form, na po, why stay there? Why stay there? Illicit relationships, aligning with the devil's schemes tungkol dito, no? The heart being so unforgiving. Alam niyo po, yung pahinahayaan niyo maglinger yung unforgiving heart, yung parang tuloy-tuloy siya, basta ayoko magpatawad, ayoko magpatawad, ayoko magpatawad. Para na rin tayong, we play the devil cards, ano po? The love for money. Pera-pera na lang ang usapan. Tuwing may usapan pera, paano kukunin yung pera, paano hahanap ng pera, paano yayaman. Ganun na lang umiinog ang buhay, no? And that, the devil uses that love for money for you to be so busy overtime para lang magkaroon ng maraming pang pera. The corruption, why continue practicing corruption? Let's remember, if you came here today, if you are watching this, no, we, being an LGBT, member of the LGBT, we don't consider you as enemies. Tandaan niyo po yan. Because in God's heart, you are not also His enemies. But we are rebuking the work of the enemy, the scheme of the enemy to confuse you of your identity. Yun po yun eh. So hindi natin kalaban sila sa flesh and blood, hindi po. Hindi natin sila kaaway. The whole point of what we're doing now is, do you really have a desire to rebuke the enemy in your life? O pinapayagan nyo na lang? Pinapayagan nyo na lang. The key is to submit to God first. You need to, sige na nga po, Lord. Sige, Lord, surrender po ako sa inyo. That's the only time that you can rebuke the devil if you submit to God. Because when you submit to God, you get all the powers and authorities from that triune God. Okay? Ang sarap pong malaman that God has given the church, okay, that authority, that power, that as we speak His word, we can make Satan flee. We can make the demons flee. Baka hindi tayo aware po kasi that Satan is true, he's real, the demons are real. May tinatawag pong territorial spirits. Minsan sa mga cities, may kanya-kanyang assignments po yan. They live in an abandoned places. Huwag kayong magulat bakit yung bahay nyo haunted. Kasi nga po yung abandoned, yung maruruming bahay, yung andaming wickedness dun sa bahay na yan. Huwag na tayong magulat bakit ganun ang nangyayari. So, we don't want to accept that scenario, right? Gusto natin, malaya tayo sa pagkilos ng demonyo sa atin. Yung kayang-kaya na natin, mas madali na tayo magdi-discern. Hindi ito sa Diyos, ito sa diablo to. And I don't like it, I don't like his work, I don't want him to meddle in my life. Kailangan natin i-deklara yun eh. So together po, let's be united. Tatayo po tayo at magre-rebuke ho tayo sa gawa ng diablo sa ating buhay. Sige po, let's do that. Hallelujah. Do you desire that? Na palayasin ho natin ang gawa ng diablo sa atin muna, sarili muna na po. Sarili muna natin.
And together po we will pray from victory. From victory. Let's pray together. Together po, kausapin po natin ang Panginoon at gamitin po natin yung kapangyarihan na binigay po niya sa atin through the blood of Jesus and the Word. Hallelujah, Lord God. Lord, we stand here today. Wala pong sekreto sa iyo. Alam niyo po lahat ng nangyayari. Lahat ng secret is open to you, Lord. Sa harap ng tao, maaaring ito lang ang nakikita, pero alam mo lahat. Alam mo lahat yung struggles. Alam mo lahat kung paano po kami, Panginoon, nagiging laging guilty because we continue to fan yung mga kasalanan yun sa buhay namin. That's why today we are making a stand to submit to God, to submit to His authority in our lives, so that we may be able to rebuke the enemy through the power that God has given to us. Right now, Lord. Right now, Lord. In the mighty, powerful name of Jesus, we rebuke every form of deception ni Satanas at ang kanyang mga demonyong kasama sa pangalan ni Jesus. Anumang form of addiction, vices, anuman pong unforgiveness, anuman pong evil thoughts, Panginoon, we rebuke the work of the devil in our lives, in the lives of our family, in the lives of our children, in the lives of our friends, Lord, in the name of Jesus. Satan, we command you to leave these children of God. You have no authority in their lives because they are the children of the Most High God, and you need to leave and go to the pit of hell in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Now, I want you to do that based on your own kalagayan. Rebuke the devil straight from your mouth. Kayo ho magsabi kung ano ho ang dealing ni Lord sa inyo. Sige po, begin to do that right now. Hallelujah. Hallelujah, Lord Jesus. God, you know. Okay, God, the pride that I have, Lord. The pride that I have, oh God, the evil thoughts, oh God. Lord, in the name of Jesus, I rebuke this feeling of bitterness, oh God, the unforgiveness, Lord. I release them all to you, God. In the name of Jesus, I rebuke them. They are not from you. They are not from you, Lord. They are not from you, God. Hallelujah, hallelujah, Lord God. Hallelujah. Tulungan niyo po kami, Panginoon, Banal na Espiritu. Hallelujah. 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 Hallelujah, Lord God. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, God. I know, Lord, the Holy Spirit is here with us. He will continue. You will continue to prompt us to do what is right before you. It may not be overnight, but we continue to believe, Lord, that we have already overcome and we have already the victory because you have won it already on the cross of Calvary. Thank you po, Panginoon. Salamat sa kahabagan mo, Panginoon, na patuloy ho kayo nagpapatawad, Panginoon. Salamat po. Salamat po, Panginoon. And thank you for the words that were released and spoken today. We claim them all. And we speak Jesus over each and every life na nakakarinig na mensaheng ito. Salamat po, Panginoon Diyos. Salamat na po sa kalayaan. Salamat na po, Panginoon. Thank you po, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. We are victorious in Jesus' name. We have a weapon of warfare.
Jesus' name. Weapon of warfare, the praises of God in our mouth. We have the sword of the Spirit, the word of truth, the word of God. For no weapon formed against us will prosper. For the battle is the Lord's, and He'll not fail. We will go forth and praise the name of Jesus, and execute His vengeance on the powers of the air. Come on, church! As we clap our hands, we will strike the enemy. As we dance with joy, the host of hell will flee. As we lift our hands, His banner will be raised, and with the shout of victory, His name will be praised. We do not fight with earthly weapons, but with the weapons of the Lord. We are the church. We are the church, the mighty army. A people of praise, a people of war. For no weapon formed against us will prosper. Yes, yes, Lord. And He'll not fail. We will go forth and praise the name of Jesus, and execute His vengeance on the powers of the air. Woo! As we clap our hands, we will strike the enemy. As we dance with joy, the host of hell will flee. As we lift our hands, His banner will be raised, and with a shout of victory, woo, His name will be praised. Come on, church! As we Amen. host of hell will flee. Hallelujah! As this time, let the women sing this. Hallelujah. Come on, women of God. As we clap. Woo! We dance with joy. The host of hell will flee. As we lift our hands, His banner will be raised, and with a shout of Ngayon naman po, victory, ang mga kalalakihan, use your voices. Hallelujah! As we clap our hands, we will strike the enemy. As we dance with joy, the host of hell will flee. As we lift our hands, His banner will be raised, and with a shout of victory, His name will be praised. come on, church! As we clap our hands, we will strike the enemy. As we dance with joy, the host of hell will flee. As we lift our hands, His banner will be raised, and with a shout of victory, woo, His name will be praised. Alright. Wait lang. Wait lang, ha? Kayo ba pag may kaaway, nakasmile pa kayo? Hindi, pag may
may kaaway ka, di ba nanggigigil ka sa kanya talaga? Pakita natin sa Diablo na hindi natin talaga siya type at ayaw natin sa buhay natin siya. Tsaka lahat ng demonyo na kasama niya. When we sing that part, the host of hell will flee. Palayasin nyo talaga yung lahat ng yan. As we clap our hands, we will strike. Oh! You'll strike the enemy. Strike the enemy. Ganyan. Dapat ganyan po. Huwag nyo siyang kantahan. We will strike you. We will strike you, Satan. Hindi po ganon. Talagang, ano ho tayo, manggigil tayo sa kanya. Okay, let's do that again. Hallelujah. As we clap our hands, We will strike the enemy. as we dance with joy. The host of hell will flee. As we lift our hands, His banner will be raised, and with a shout of victory, His name will be. Once again. As we clap our Let's strike. Let's strike the enemy. as we dance with joy. Palayasin natin. Host of hell will flee. As we lift our hands, The Lord's banner. will be raised, And with a shout of let's shout it. with a shout of victory. And with a shout of victory, His name will be praised. Amen. Hallelujah. We speak Jesus. We speak Jesus. Amen. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord, sa word mo, Panginoon, na narinig namin ngayong umaga. It will not return void, Panginoon, kundi magbubunga po ito sa aming puso. It will be a good soil, Panginoon, ng mga puso namin, na magiging fruitful po ito sa mga times na kailangan po namin ang salita mo, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Itaas po natin ang ating mga kamay. Ang ating Diyos na napakamakapangyarihan, Almighty, Omnipotent God, na magtatanggol sa atin at magbibigay ng tagumpay. Ang dugo ng ating Panginoong Hesukristo na magko-cover sa atin from all the works of the enemy. At ang pagsama sa atin ng banal na Espiritu ang ating helper. Ang sumama sa atin that no weapon formed against us shall prosper. Ngayon, bukas, ngayong buong linggo o sa mga susunod na buwan at taon, magpakailan-kailanman, because in Christ we are victorious. In Jesus' name, amen, amen. God bless you, Paul. As we dance with God bless everyone. the host of hell will flee.